When Israel was turning their back against God, there was a prophet, Prophet Hosea. God sent him to marry a virgin named Gomer. He redeemed her, but kept on going back to her old ways, again and again. Kung iisipin natin sa panahon ngayon, may mga Hosea din. Baka ikaw to, o kaya ang katabi mo. This is modern Hosea, isang God-fearing, devoted youth leader, and also a hard-working student. Hi, Lord. Nakapagod po. May research kami, tapos may final exam pa, Lord. Tapos may Bible study pa with the youth. Ay. Pero yun nga, Lord. Let your will be done. Yes, me po your kingdom, Lord. Buong puso po akong lilikod sa'yo. Disciple Hosea. Disciple. Ha? Discipling po, Lord. Kaya yan. Yes, Hosea. Disciple Gomer and teach her my ways. Pero si Gomer po, matigas ang ulo niya. Hindi siya nakikinig sa'yo. Di ba sabi mo, use me for your kingdom, Lord, at buong puso po ako maglilingkod sa'yo? This is Gomer naman, isang attender. Napilitang mag-attend. Naglapitan daw sa'yo si Gomer, pero parang... Uy, Gomer. Pwede ko bang makausap? Nag-pray kasi ako lately. At nangusap si Lord sa akin about sa'yo. O di lang ba kung disciple kita? Ha? Ako? Bakit ako? Oo, ikaw. Kasi may plano si Lord sa atin. At dapat lang tayo magtiwala sa Kanya. Simula nang in-invite ni Hosea si Gomer, ay nagpatuloy siya sa pagsimba. Pero, sino kaya yung sumisilip na yun? Pinaya siya at nilay. Lord, hindi ka na pala. Pero hindi ka naman nakakasama, no? Oo nga eh, kasi sir, pinasayto niyo ako. Kaya hindi ako makalis. O siya, bahala ka dyan. Okay. Sa Wednesday may prayer meeting ha. Attend ka. It's Wednesday, church time. Pero bakit parang may kulang? Nasaan kaya siya? Wala yan pa. Lagi na lang siyang wala. Ano pa bang bago? Lord, lagi na lang siyang ganito. Wala na siyang interest sa'yo. Ano pong gagawin ko? Reach out, Hosea. Pinuntahan na ni Hosea si Gomer at kagating niya, Anong ginagawa mo dito? Bakit nandito ka pa? Gomer, tinatawag ka ni Lord at may plano siya sa buhay mo. Kaya magbalik loob ka na sa kanya, kapatid. Hindi ko alam. Si Lord ang gagawin sa atin. Hindi guys, basta magtiwala lang kayo sa kanya. bumalik na lang si Gomer sa pagsisimba, pero bumabalik pa rin siya sa dati niyang gawain. Aba, nag-story si El, kaibigan to ni Gomer ah. Sumasayo siya sa TikTok. Nagmumulit pa siya. At umiinom na naman. Ay. Lord, ulit-ulit na lang siya sa ganito. Hindi po siya nagbabago. Nagkamali po ba ako sa pag-disciple sa kanya? Ikaw ang nagtanim ng mga salita ko sa kanya. Pero her heart is mine to change. So Hosea, continue, intercede, and reach out. Lord, mahirap. Minsan nakakasawa. Pero hindi tiwala pa rin ako sa'yo, Lord. Dahil ito nga po ang utos mo. Kaya, yes lang, Lord, always. Bakit bumalik ka na naman? Ganito kasi yan.
Kasi nga gusto ko i-encounter ni Lord. Kaya bumalik ka na sa kanya. At paggamit ka na. Hindi. Lagi na lang ako nagkakasala kay Lord. Hindi ako worth it tawagin niyang anak. Hindi mo ako mapapabago. Kung ako hindi ko talaga kayang gawin yun. Pero si Lord, oo. Sa kanya walang imposible. I don't even know how to start. Ang dami ko pong nagawang kasalanan. Pero Lord, this time, I'm giving you my heart. All I am, I surrender. God changed her heart. Mula noon, nagdesisyon si Gomer na magtuloy-tuloy na sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi na dahil may nagtutulak, kundi dahil siya mismo ay nakatagpo ng Diyos na totoo at buhay. Salamat, Hosea, sa pagpapatuloy mong pag-reach out sa akin. Kahit ilang beses na akong nawala. No, it's not me, kapatid. Si Lord ang nagpabago sa puso mo. Yes, totoo yun. Pero, nagpapasalamat pa rin ako sa'yo. Kasi, ginamit ka ni Lord. You are relentless. Hindi ka sumuko. Kahit pa ulit-ulit akong bumitaw. Ngayon, ako na ang mag-reach out. Gaya na ginawa mo para sa akin. Relentless love and service reflects the heart of God. And when one life is transformed, many more can follow. Just like Gomer, who was once lost, but now walks on purpose.